Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo. Taong 1990 ay lumipat kami ng asawa ko sa isang baryo na talagang hindi pamilyar sa amin. Kinakailangan na rin kasi naming magbukon kasi magkakaroon na kami ng panganay na anak. Wala kaming kakilala doon kaya medyo nakakapanibago para sa amin. Yung bayan naman po na kung saan matatagpuan ang baryo na ito ay malapit na sa kabisera. At doon din po nagtatrabaho ang aking asawa. Kaya dito rin namin naisipan na humanap ng bahay na mauupahan. Nang sa ganon, ay hindi na siya mahirapan sa biyahe. Talagang malayo kasi ang aming probinsya mula sa kabisera. Mahigit 1 oras din ang biyahe. Nakahanap naman kami ng bahay na mauupahan. Hindi naman kagandahan. Pero ayos na to para sa aming dalawa. Matatagpuan po ito sa pinakasulok ng baryo at wala nang gaano mga bahay doon. Malapit din po kami sa isang gubat na ayon sa mga tao doon ay pwedeng daanan papunta sa kabilang baryo. Meron naman pong motorsiklo ang aking asawa kaya kung sakaling meron kaming pupuntahan ay pwede kaming umalis anumang oras. Noong una ay naging komportable kami doon. Mahimbing naman ang tulog namin bawat gabi. At yung mga taong nakakasalubong namin ay mababait naman. Meron din kami mga nakilala doon na di kalaunan ay naging malapit din naman sa amin. At isa na dito ang kapitbahay namin. Natawagin natin sa pangalang Joan. At ang kanyang asawa naman na isang magsasaka ay tawagin nating Ramon. Malaki rin po ang kanilang naitulong sa amin. Makalipas sa mahigit 5 buwan magmula noong tumira kami sa baryo na iyon, ay dito na nagsimula ang mga pagpaparamdam sa amin. Isang hapon, habang ako ay nagsasaing, ay dumating ang aking asawa galing trabaho. Sabi niya, hindi daw ito nakabili ng ulam sapagkat nakalimutan niya. Sabi ko naman meron ako nakitang karinderya na malapit lang doon sa amin at doon na lang kami bibili ng ulam. Tumango naman po ito at nagbihis. Maya-maya lang ay bumiyahe na kami papunta doon. Sa mga panahon po na ito ay medyo malaki na ang aking tiyan. Kaya nagsusuot na ako ng duster. Makalipas naman na mahigit 10 minutong biyahe ay narating namin itong karinderya. Subalit, wala nang natitirang ulam. Kaya sabi ko sa tindera ay aalis na lamang kami at pupunta sa bayan. Pero bago pa man kami umalis, ay nagsabing isang matanda na huling bumili na ibibigay na lang niya sa amin ang huling ulam na kanyang binili doon. Agad naman kami nagtinginan ng aking asawa. Sigurado po ba kayo, Nay? Tanong ko sa matanda. Oo, wag na kayong pumunta sa bayan. Malapit na ring dumilim. Makakasama yan sa'yo. Lalo pat buntis ka. Sagot ng matanda. At ito pong ulam na binili niya na ibibigay niya sa amin ay isa pong dinuguan. Tumanggi naman ang aking asawa sapagkat nahihiya ito sa matanda. Pero sa huli ay tinanggap na lang namin ang alok niya sapagkat nagpupumilit po ito. Sige po, Nay. Tatanggapin na lang po namin. Pero paano naman po kayo? Tanong ko naman sa matanda. Magpapaluto na lang ako ng itlog dito. Sige na, wag na kayong mahiya. Sagot naman niya, sabay ngiti. Sige ho, maraming salamat po, Nay. Sabi naman ng aking asawa at agad naman kaming bumiyahe pabalik sa bahay. Ang bait naman ng matandang yon. Hindi talaga nagdalawang isip. Sabi ko, habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe.
Oo nga, parang mga anak niya lang tayo. Sagot naman ng aking asawa. Sa pagdating naman namin sa bahay, tamang-tama na luto ng kanin. Kaya agad naman kaming kumain ng aking asawa. At maya-maya lang ay dumating naman si Joanne at Ramon. Ito yung mga kapitbahay na sinasabi ko sa inyo. Meron silang dalang malalaking isda. Hoy kayong dalawa, lumabas kayo dyan. Pasigaw na sabi ni Joanne. Talagang palabiro po ito at palatawa. Agad naman akong tumayo at binuksan ang pinto ng bahay. Nakita ko sila na meron dalang malaking isda. Meron na ba kayong ulam? Tanong sa akin ni Joanne. Ay oo, bakit? Bumili kami doon sa karinderya. Tanong ko naman. Saan karinderya? Tanong pa ni Joanne. Kaya agad ko namang sinabi kung saan. Subalit bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata. Naku po, dagdag pa niya habang nakatingin kay Ramon. Bakit? Anong problema? Nagtatakang tanong ko naman. Pumasok nga kayo dito, sige na. Sabi naman ng aking asawa. Nang makapasok ng mga ito, ay agad silang nagkwento tungkol sa karinderya na binilhan namin ng ulam. Sabi ni Joanne, walang masyadong bumibili doon sapagkat hindi maganda ang mga pagkain. Pero ang sabi ko masarap naman, kaya maraming ang naubos na kanin ng aking asawa. Pero ang sabi naman ni Ramon, walang problema sa lasa ng kanilang pagkain. Ang problema ay yung epekto nito sa kumakain. Yung may-ari naman ng karinderya na iyon ay ang siyang nagluluto ng mga pagkain. Subalit, minsan lang ito kung magpakita sa kanyang karinderya. Mga katulong lang niyang nandoon upang humaharap sa tao. Eh anong meron sa kanya? At bakit nag-aalala kayong dalawa? Tanong naman ng aking asawa. Eh meron kasi mga kwento-kwento na yung may-ari ng karinderya na iyon ay may lahing aswang. Matanda na daw iyon. Pero narinig ko lang naman to sa mga kwento dito. Hindi ako sigurado. Sagot ni Joanne. Si Joanne po ay doon talaga lumaki sa baryo na iyon. Kaya marami siyang alam na kwento. Baka kwento lang yan ng iba. Nang sa ganun ay siraan ang negosyo ng matanda. Nung dumating nga kami doon ay ubos na mga paninda. Mabuti nga't binigay sa amin to ng matanda na huling bumili. Kaya hindi na kami pumunta sa bayan. Dagdag ng aking asawa. Ganun ba? Basta, yan ang mga kwento dito. O heto, sa inyo na to. Marami kasing nahuling kapatid ko. Kaya naisipan kong bigyan kayo dito. O siya, aalis na kami. Kakain na rin kami ng hapunan. Sagot naman ni Joanne. At agad naman kami nagpasalamat sa mga ito at nagpaalam. Nang makaalis ng mga ito, sabi ng aking asawa, ay huwag daw kaming masyadong maniwala sa mga ganitong kwento. Sapagkat yung lugar namin sa probinsya ay mas masukal pa sa lugar na yon. Pero wala naman kaming narinig na kwentong kababalagan. Tumango na lamang ako bilang tugon. Bandang 7:00 ay pumasok na kami sa loob ng aming kwarto para magpahinga. At bandang 8:00 ay nakatulog kami ng aking asawa. Makalipas naman na mahigit 1 oras, ay nagising ako ng dahil sa isang tunog. Parang merong kumakalas ko sa bubong ng bahay. Gawa na rin po ito sa yero, kaya nadidinig ko iyon. Mahina lamang ang tunog ng kaluskos at hindi naman ganun kalakas at malakas ang kutob ko na hindi pusang gumagawa nito. Pinakinggan ko pang tunog at hindi nagtagal ay tumigil po ito. Hanggang sa nakarinig ako ng mga yapak na papunta sa bahagi na kung saan ang aming kama. Kaya dito ko naginising ang aking asawa. Nang magising ito ay agad ako nagsabi na huwag siyang maingay. At pinakinggan pa namin ang mga yapak. At walang ano-ano ay nakarinig kami na parang may pumapatak sa bubong. At nung una
ay hindi namin alam kung ano ito. Pwedeng ulan. Pero bakit doon nasa sa bahagi na yon? Kaya talagang nakapagtataka. Hindi nagtagal ay unti-unti kaming nakarinig ng paghingal na nanggagaling pa rin sa ibabaw namin. Kaya dito na ako nagsimulang matakot at yumakap ako sa aking asawa. Hindi na tama to. Nararamdaman ko na merong nilalang dyan. Pabulong na sabi ko sa aking asawa at tumango ito. Sino ka? Pasigaw na sabi ng aking asawa habang nakatingin sa bubungan. Subalit unti-unting sumakit ang aking tiyan na tila ba hinahalukay ang aking makalamang loob. Napakasakit nun at parang mamamatay ako. Sa tingin ko naman, ito ang sagot ng nilalang na nasa bubungan. Anong ginagawa mo sa asawa ko? Pasigaw na sabi pa ng aking asawa at agad niyang sinuntok ang bubong. Dito ay nakarinig kami ng mga yapak at papunta ito sa gilid ng bahay. Hanggang sa nakarinig kami ng isang mabigat na lundag sa lupa na tila ba gawa ng isang malaking tao. Dito na rin nagsimulang magingay yung mga manok ng may-ari ng bahay na aming inuupahan na nandoon din sa bahagi na kung saan namin narinig ang mabigat na lundag. Hindi nagtagal narinig naman namin ang boses ni Joanne at Ramon. Kaya dali-dali kaming lumabas ng kwarto. Hoy, anong nangyayari sa inyong dalawa? Pasigaw na tanong ni Joanne. Pero hindi muna kami sumagot. Pinapasok muna namin ang mga ito. At nung nasa loob na sila ng bahay, ay agad naming sinabi kung ano mga nangyari. Mukhang inaasumang ako, sabi ko kay Joanne. Narinig na namin ang asawa kong sigaw mo, kaya nag-alala kami sa inyo. Sagot naman ni Joanne. Kung ano man yan, sigurado ako na hindi siya normal na hayop o tao. Sabi naman ng aking asawa. Dito na lang siguro kami magpapalipas ng gabi. Nang sa ganun ay meron kayong kasama. Sabi naman ni Ramon. At nagpasalamat naman kami sa mga ito. Napag-usapan pa namin ang tungkol sa mga nangyari at sabi ni Joanne ay meron siyang hinala na yung nagparamdam sa amin sa gabing iyon ay konektado sa karinderya na binilhan namin ng ulam. Tinanong pa namin ito kung saan nakatirang matandang may-ari at sabi niya hindi daw niya alam kasi hindi naman daw siya bumibili doon. Pero may isang pagkakataon daw na nakita niya ito. Kaya agad ako nagsabi na ilarawan niyang itsura ng matanda. At agad naman niya itong ginawa. Sa maniwala kayo o hindi, ay tumugma ito sa matanda na nagbigay sa amin ng ulam. Ito yung sinasabi kong huling bumili. Siya pala yung may-ari. At ayon kay Joanne, baka totoo nga ang mga kwento ng mga matatanda doon sa kanilang baryo. Ito rin po ang aking iniisip sa mga sandaling ito. Sa ilang buwan naming pangungupahan doon, ay ito pa lang ang unang pagkakataon na bumili kami sa karinderya na iyon. At ito rin ang unang karanasan namin sa kababalagan. Kaya talagang nakapagtataka. Kinabukasan naman ay hinatid nila kami sa isang albularyo para makahingi daw kami ng abiso kung ano ang gagawin namin para layuan ng aswang. Nang marating namin ang kanyang bahay ay agad namin itong kinausap. Hanggang sa napuntang usapan namin sa karinderya kasi tanong ng tanong ang albularyo at sinabi naman namin ng lahat-lahat. Pero nagulat kami sa kanyang reaksyon at sabi niya nung kapanahunan daw ng kanyang tatay ay talagang mabagsik daw ang may-ari ng karinderya na iyon. Hindi ko akalain na buhay pa palang matanda. Ilang taon na siguro kaya iyon. Siya talagang mortal na kaaway ng aking tatay noon. Kasi marami siyang taong na biktima. At yung mga taong ito ay pumupunta din kay tatay para magpagamot o magpahilot. Ilang beses na rin silang nagkaharap. Sabi ng albularyo. Ganun po ba? Saan po siya ngayon nakatira? Tanong naman ni Ramon. Yan ang hindi ko alam.
Wala na rin akong balita sa kanya magmula nung namatay ang aking tatay. Sagot naman ng albularyo. Binigyan naman niya ako ng isang medalyon na ayon sa kanya ay mabisa pantaboy sa mga masasamang elemento tulad ng aswang. Maliban dito, ay tinuruan niya kami kung paano ilagay ang mga pangontra sa paligid ng bahay. Tinandaan ko ang mga ito at nagpapasalamat naman kami sa kanya at masasabi ko na talagang mabisa ang mga pangontra na binigay niya sa amin. Magmula sa araw na ito ay hindi na naulit ang mga pagpaparamdam at makalipas pang ilang buwan. Isang gabi, habang ako ay nakatayo sa aming kwarto ay biglang nanakit ang aking tiyan. Hindi ko maintindihan kung ano yung nararamdaman ko at parang manganganak na ako. Hindi rin po ako mapakali kaya tinawag ko ng aking asawa at sa kanyang pagdating ay nagsabi ako na tawagin niya sina Joan kasi hindi ko alam ang aking gagawin. Sa mga panahon kasi na ito ay meron na siyang 2 anak kaya may alam na ito sa ganitong sitwasyon. Tinawag naman sila ng aking asawa mula sa aming bintana at hindi nagtagal ay dumating din naman ang mga ito. Sinabi ko naman na mukhang manganganak na ako at si Ramon ay hindi naman nagdalawang isip na tumawag ng komadrona. At makalipas naman na mahigit kalahating oras ay dumating naman ang mga ito. Bandang 3:00 ng madaling araw ay naramdaman ko na parang manganganak na talaga ako. Kaya agad na ginising ni Joan ang komadrona at dali-dali silang tumungo sa aming kwarto. At habang nanganganak nga ako ay nagsimulang mag-ingay ang mga manok. Kaya kaming lahat ay nagtinginan. Sabi naman ni Joan ay ikutan daw nila ang buong bakuran kasi baka daw aswang na ito. Lumabas naman si Ramon at ang aking asawa at inikot nilang buong bakuran. At nang marinig ko na umiyak ang aming anak kasi lumabas na, ay dito na ako nakahinga ng maluwag. Subalit walang ano-ano, ay narinig ko rin na si Ramon ay parang merong nakita kasi parang natatarantang mga ito. Lumabas naman si Joan at sumunod sa mga ito. Kaya naman kami ng komadrona ay nakikinig lang sa mga ito. Alam mo, Iya, sa lahat ng tinulungan kong mga anak, dito lang ako sa inyo kinilabutan. Meron talagang presensya. Nararamdaman ko. Pabulong na sabi ng komadrona at napailing na naman ako at kinilabutan. Nang makabalik na sila, sabi ni Ramon ay meron daw siyang nakitang gumagapang palabas ng bakuran. Parang isang bayawak. Subalit malaki daw at hindi pangkaraniwan. Kaya hinabol daw nila ito. Pero maliksi at mabilis. Kaya hindi nila naabutan. Sigurado daw mga ito na hindi talaga iyon pangkaraniwan. At sabi ko naman, wala na akong pakialam. Ang importante, ligtas ang anak ko. Pero mabuti naman at matapos ang gabing ito, ay hindi na po nasundan ang mga pagpaparamdam sa tulong din ng albularyo. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito. Dito ko na siguro tatapusin ang kwento kasi hindi na rin po ito nasundan. Maraming salamat po sa inyo.